Alright, mula naman tayo kay Melvs Castle mga kapatid, no? Sabing ganito sa title, magpapanik ang China sa balitang to. Permado na weapon military deployment sa Pilipinas na kagulat na. Sabing ganun, ayan oh. Nagkagulat na mga tol. Anyway, panoorin na lamang natin to. Bigyan natin ng reaction video mga kapatid. Ito'y may kinalaman syempre sa ating West Philippine Sea. At bilang isang Pilipino at mas interested kang pag-usapan na lang yung mga nangyayari sa West Philippine Sea kaysa sa mga nangyayari sa politika, samahan ninyo ako mga tol. Bigyan natin to ng reaksyon, komentaryo, opinion, kritisismo at kung ano-ano pa. So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Pirmado na ang Defense Cooperation Agreement ng Armed Forces of the Philippines at Japanese Self-Defense Forces. Allowed o pwede na ang permanenteng deployment ng Japanese military sa ating bansa. Pero ang sabi mga kapatid sa report, no, ay inaasahan na mas magiging agresibo daw ang China dahil sa RAA o yung Reciprocal Access Agreement ng Pilipinas at Japan. Kasi ang China rin mga tol ay bad trip din sa Japan, no? Bad trip din sila sa mga Hapon. Hindi nga lang sila talaga masyado makaporma kasi itong Japanese, alam naman natin mga kapatid, di ba? Medyo hindi rin maganda ang experience ng China sa mga Hapon kasi isa sila sa mga sinahakop ng mga Hapon mga tol hindi man siguro buo pero isa rin sila sa mga pinagmalupitan ng mga Hapon nung dati no ano bang panahon yun mga kapatid. At syempre tayo rin Pilipinas naka-experience din tayo ng paghihirap mga tol mula rito sa mga Hapon. Pero dati pa yun Iba na ngayon, kaano na natin sila mga kapatid, kapanalig na natin, ano na natin sila kaalyadong bansa mga tol. At ngayon ang banta sa seguridad at banta sa kapayapaan ng ating daigdig, etong lumalaking puwersa ng China. At sabi nga mga kapatid na dahil nga sa RAA mga tol ay mas lalo pang magiging agresibo ngayon ang China dahil hindi na basta-basta US lang ang problema nila na tumutulong sa Pilipinas, kasama na rin ang Japan. Dito pinapayagan na rin ang pagpasok ng anumang armas mula sa Japan, gaya ng Amerika na nag-deploy na ng missile, warship at mga fighter jet, pwede na rin tong gawin ng Japan. Kaya pag may sumabog na giyera sa South China Sea, West Philippine Sea, obligado ang Japan na magpadala ng militar o warship para depensahan ang Pilipinas sa giyera. Hindi ko lang alam kung gano'n ang ibig sabihin nun mga tol, itong RAA kasi hindi naman ata ito katulad ng Mutual Defense Treaty na mauobliga ang Japan, no? Pero alam naman natin mga tol, same minded people, sabi nga gano'n no? Na pati ang Japan kasi nakakaranas sila ngayon ng pambubulas Nakakaranas din sila mga tol ng pangaangkin ng China sa isa sa kanilang mga teritoryong kiniklaim din. Ganon din ang ating AFP pag nagkagera naman sa Japan. Now, the Philippines has a visiting forces agreement with the United States. It has a status of forces agreement with Australia, and now it has a reciprocal access agreement with Japan. Now, what the RAA does is that it expedites any form of military-to-military engagement between Philippine and Japanese forces. Okay. Iiyak na naman ang China dito. O pwede kasing gawing dahilan ang balikatan exercises o mga war games para magpasok ng heavy arm weapon ang Japan sa Philippines. Tulad ng US, na bawal talaga ang deployment ng missile. Basta ang alam natin mga tol, meron tayong mga kakampi. Yun lang, no? Basta yun ang alam natin, may mga kakampi tayo at hindi tayo basta-basta pwedeng galawin ng sino man. Kasi mga tol, etong Taiwan, meron din kasi silang mga kakampi, meron din silang mga kaalyadong bansa. Kaya kahit na napakaliit na bansa nila mga tol, hanggang pananakot ng China lang ang kayang mangyari sa ngayon at hindi sila magawang galawin no, ng China sa napakahabang panahon na. Parang yun yung pumipigil mga tol sa China na umatake sa Taiwan dahil nga sa alam nila na mayroong mga bansang magtatanggol dito sa Taiwan kapag talagang pinilit nila, kagustuhan nila. Hindi naman nawawala ang kanilang posisyon o paninindigan sa posisyon nila na ang Taiwan ay part ng kanilang bansa. Pero biruin mo no, sa loob ng napakahabang panahon, no? Sa loob ng halos 60 na pong taon o 70 years na nga ata 'Di ba hindi pa rin sila nagagawang atakihin ng China dahil nga sa alam mo 'yun, hindi rin gusto ng China ang casualties, no? So ganun din mga tol dito sa Pilipinas.
na kahit na inaangkin ng China yung West Philippine Sea, buong West Philippine Sea actually, mga tol, at hindi lang yung mga ating mga isla dyan, hindi nila magawang talagang gumamit ng armed attack. For example, ando dun sila sa gray zone tactics, puro paninindak, puro pananakot ang kaya nilang gawin kasi nga may mga kaalyado ring bansa ang Pilipinas, mga tol, at ngayon nadagdagan pa, 'di ba? Sakit na naman ang ulo nila yan. Pero pinayagan lang dahil may EDCA sites. Sanay na sanay pa naman ang Japanese sa gera. Pwede tayong bigyan ng kaalaman sa experience ng Japan sa pakikipagdigma. Lalo na't nagbabadya ang digmaan sa West Philippine Sea pati na rin sa Taiwan. The Philippines and Japan are expected to undertake more in-depth practical military cooperation and exercises under the RAA. Alam nating malupit ang Japan sa gera, pero sobrang tagal na rin kasi mula nung ma-involve sila sa gera, mga tol. No? Actually, mas matagal na silang tahimik kaysa sa China. Kung China ang na-involve pa sila sa gera, 1979, di ba yung nakita natin sa Google, Sino-Vietnam War, di ba? Kalaban nila doon, Vietnam. Pero 1979 yun. Etong Japan, mga tol, mula nung matalo sila sa US, 1945, di ba? Nung binagsakan sila ng binagsakan sila ng nuclear, di ba? Ng atomic pala. Ano na yun talagang tumigil na sila no? Hindi na na-involve yung bansa nila. Pwede na lang sila pandepensa pero hindi na sila pwedeng umapensa o hindi na sila pwedeng basta-basta sumalakay. This partnership will help the AFP address security challenges, especially in critical areas such as the West Philippine Sea, and further solidify our preparedness and resilience in safeguarding national sovereignty. Malawag itong mga sakop nito, but as I said, we won't be giving the exact details until such time po na talagang we will be implementing it. Importante daw ang dialogo o pakikipag-usap sa kaaway na bansa. Pero kung wala namang kakwenta-kwenta ang kausap mo, itigil na pakikipag-usap sa China. Dito binatikos ng Japanese Press Secretary ang agresibo, mapanghamon at hindi katanggap-tanggap na pagnanakaw ng mga Chinese. Agreement is not targeted to targeting any country, any specific country, and this is just to enhance our cooperation, defense cooperation in particular, but at the same time, we are facing a severe security environment. We are strongly opposed to those unlawful claims in the South China Sea and the dangerous activities by Chinese Coast Guard and the militia. It is Now, strongly opposed, no? Talagang kinokontra nila yung unlawful claims. 'Di ba? Unlawful. Alam ng napakaraming bansa yan, mga tol. Talagang nagmamatigas lang ang China. Hindi, legit kami. Kami ang may legitimate na claims diyan batay sa aming historical claim, 'di ba? Historical rights nila yung one-sided nga daw ang tawag, 'di ba? One-sided historical rights nila. It's important to have dialogue, but at the same time, we need to have a firm stance on the important issues on sovereignty, territorial sovereignty, and also the rule of law. Mahina ang war defense at offense ng Pilipinas. Kaya ang talino talaga ng Defense Department at pinapalakas naman ito ang defense cooperation. Kayo, anong masasabi nyo sa trinatrabaho ni Defense Secretary Gibo Chodoro? Mahusay. Magaling. I-komento sa baba ang 'Di ba? Mahusay, magaling, mga kapatid, no? Habang nagpapalakas pa tayo ng puwersa, kumbaga nag-gym pa ang Pilipinas, mga tol. Ang tanging paraan natin ngayon para magkaroon tayo ng deterrence o magkaroon tayo ng, alam mo yon, harang, bakod, para hindi tayo basta-basta atakihin o salakayin, mga tol. Maglagay tayo ng mga kakampi natin, maglagay tayo ng mga tropang magbabantay muna sa atin o tutulong sa atin o magbibigay ng rest back sa atin, na yan ang pipigil, mga kapatid, sa mga bully
para hindi tayo basta-basta gambalain habang tayo'y nagpapalakas pa ng muscle, 'di ba? Ganun yung tamang style eh. Ganun yung tamang estilo, which is yun nga yung nangyayari. Kasi hindi pa natin talaga kayang lumaban ng tayo lang eh. Napakalaki ng China mga tol at sila may pinakamalaking hukbong sandatahang pandagat sa buong mundo. Paano natin tatapatan yun mga tol? 'Di ba? Paramihan pa nga lang ng barko. Kahit nasabihin na natin wag ng warship eh. Doon pa lang sa Coast Guard saka sa militia vessels kaya nilang kalatan yung buong South China Sea. South China Sea samantalang tayo hindi pa natin kayang kalatan yung West Philippines silang. Ganun pa tayo kahina. So ngayon, kailangan natin ng mga brother natin. Kailangan natin ng mga backup mga tol para hindi tayo basta-basta aatakihin sa lakayan. Maganda yun, nagkakaroon tayo ng mga kakampi talaga. Anyway, bilang isang Pilipino mga tol, ano masasabi mo sa mga bagay na yan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shovel D. Peace out.